Grabe nga naging bakbakan ng parehong LA mga idol. Clippers versus Lakers, 38 points, 8 threes. Trash talk, isang kontrobersyal na no call sa huling segundo at isang LA rivalry na parang playoff game 7. At kung akala mo nga chill lang ang post All-Star break, mali ka idol. Dahil may statement nga na ginawa itong si Luka Doncic at may sagot naman itong si Kawhi Leonard. At sa dulo nga isang ending na hanggang ngayon ay pinag-uusapan. Simulan na natin, let's break it down mga idol. Simulan natin sa pinaka nakakagulat, ang Lakers hindi lang mainit, nagliyab pa mga idol. 9 straight makes, naging 12 straight makes. Halos hindi tumatama sa ring, swish lahat mga idol. Si Luka, step back 3, logo 3 at transition 3. Blowing kisses pa sa crowd mga idol. Hindi lang basta shooting kundi kontrolado na ang laro. Clippers naman started conservative, drop coverage, minimal blitz. That's dangerous. Kapag hindi mo nga siya pinipressure agad, makakahanap siya ng rhythm. At once na makuha niya na yon, games becomes chess na mga idol. At siya na nga ang grand master. Austin Reeves naman naka-perfect start. LeBron attacking downhill like prime freight train. Sa first quarter pa lang makikita mo na Lakers offense is flowing. Second quarter mga idol, alam natin na hindi basta-basta susuko ang Clippers. At dito na nga papasok itong si Kawhi Leonard. Mid-range pull-up, fade away, corner 3 and 1. 31 points nga ang tinapos nito. By the way mga idol, mukhang na-injury nga itong si Kawhi Leonard bago matapos ang laro. Pero dito nga sa second quarter nagpakita nga si Kawhi ng pag-atake sa mismatches at tina-target din ito ang mga slow defenders. Ginagamit din niya ang kanyang tigas para sa post at footwork sa baseline. Ito nga ang difference ng Clippers ngayon mga idol. May half-court identity sila. Hindi nga sila basta-basta umaasa sa chaos. Structured execution nga ang ginagawa nila. At dito naman sa third quarter, dito na nagbago ang momentum. Clippers increase physicality kay Luka. Mas aggressive help defense. Mas mabilis ang transition. Dito nga biglang naging close game. Pero bakit hindi nga tuluyang nabaliktad ang sitwasyon? Dahil nga ito sa playmaking. Tinapos nga ni Luka ang laro na may 38 points. Pero mas importante, kontrolado nito ang tempo. At si LeBron 2 points lang sa second half. Pero meron naman siyang 9 assists mga idol. That's veterans IQ. Hindi niya na kailangan umiscore para kontrolin ang laro. At dito na sa fourth quarter mga idol, dito na talaga nagkaalaman. Corner 3, Clippers take the lead. Momentum shift talaga mga idol. Pero Marcus Smart tahimik buong laro. Biglang naka-end 1. Malaking possession to mga idol. Luka versus Chris Dunn. Double team, dribbles alive, limit shot, and 1. Haba pumapasok ang bola, tuloy ang trash talk. That moment sealed the tone of the game. Syempre, when Luka smells pressure, he escalates mga idol. Nagkaroon pa mga idol ng final seconds controversy. Clippers down by 3, tapos na miss shot. LeBron rebound. Sinubukan nga ng Clippers mag-foul pero no whistle. Kaya game over to mga idol. Lumisigaw dito si Ty Lue at na-confuse talaga ang bench. Foul nga ba ito mga idol? Meron ngang contact pero sa ganong moment, napaka-rare tumawag ng referee sa marginal contact. That's late game officiating reality mga idol. Wala na tayong magagawa dyan. Pero kung gusto mo ng mga ganitong breakdown, please follow and subscribe for more NBA updates. Peace!